Lumabas sa newsfeed ko ng YouTube itong video ni Makagago at nalaman kong may issue pala si Pio Balbuena sa mga viewers or dun sa nakapanood ng content niya na nananghihikayat or naghanap siya ng mga reseller na ibebenta or i-resell yung tambay cap niya. Ang issue kasi nila masyado daw mahal yung sombrero na tambay cap, umaabot ng 15,000, 25,000. Version 1, magkano tong version 2 ngayon? 15K. 15K, pero magkano mo to nabili? 7.5 na ako. 7.5 niyang nakukuha tong version 2. Mabibenta nila to ng 15,000. May bayar na nito? Kanina meron nakakuha sa amin. Meron nakabili kanina. So nakita nyo, 15,000 yung value niya. Nabili lang nila dito yan sa amin ng 1,300. Etong version 1, magkano yung value nito ngayon? 25 to 30. 25,000 to 30,000. Kuha ko naman yung diskarte ni Pio Balbuena dito na ang tinatarget niya kasi dito ay yung mga reseller. Hindi niya tinatarget yung mga taong bibili ng paisa-isa kasi ang gusto niya maubos agad yung stocks niya. Bilang isang taong nangangarap din na magnegosyo, na mag-start ng negosyo, napag-aralan ko din yan. Kung halimbawa yung produkto mo, hinahanap mo na yung market, pwede mo nang i-level up yung negosyo mo. Isang halimbawa ng pag-level up ng negosyo, for example, ipa-franchise mo yung negosyo mo o kaya yung ginagawa ni Pio na naghanap siya ng reseller. Ang tinatarget niya na ngayon ay mga reseller, hindi yung mga tao na bibili lang ng paisa-isa, kundi yung wholesale na isang bultuhan yung bilihan. Sa ganitong diskarte kasi, hindi niya na kailangan ng physical store, kundi yung mga reseller lalapit sa kanya at yung mga reseller ang magbebenta ng produkto niya. Ngayon ang diskarte niya para makahanap siya ng mas maraming reseller, ang ginagawa niya, sinasabi niya tumataas daw yung value ng mga produkto niya. Okay naman yun, goods naman yun, pinipirmahan, nagiging tumataas yung value kasi may pirma. Sinasabi niyang limited lang yung supply kaya tataas yung value. All goods naman yan, wala tayong problema dyan. Matagal ng kalakaran ng mga collector ng cup yan. Alam ng mga collector ng cup yan na tumataas talaga yung value ng mga sombrero. Marami akong kakilalang ganyan na collector ng cup. Bibili sila online, pagdating gagamitin nila saglit, tapos after niyang gamitin, ibibenta niya agad sa kakilala niya na mas mahal. May iba naman na hindi niya gagamitin, itatabi niya lang, i-display, pagkalipas ng ilang taon, sa kanya ibebenta. Wala tayong problema dyan sa pagtaas ng value ng isang produkto. Yung mga collector gets nila yan, okay? Kung hindi ka collector ng cup, panigurado, sasabihin mo talaga mahal. Parang scam, no? Ang maganda kasi dito, may mga diehard fan si Pio na willing maglabas ng malaking pera, makabili lang ng cup niya. Ang problema, hindi sila basta-basta makakabili ng isang piraso lang. Dahil nga, ang binebentahan lang ng Pio ay yung mga reseller. Doon lang siya nagbebenta ng wholesale. Ganun na kasi yung business plan na ginagawa ni Pio. Kundi sa mga reseller lang siya unang magbebenta. At yung mga reseller, sila nang bahala magpresyo. Ngayon okay naman ako dyan. Wala akong problema kung mahal yan. 25,000 isa, wala akong problema dyan. Ang problema ko ay itong sinabi ni Makagago. Hindi na sila magpo-produce kaya tataas na. Hindi naman din siguro ganun kahirap mag-produce ng ginaya lang na design or logo. Kasi grabe, sobrang lala nung ginagawa mo, man. Pandedengo ito. Hindi to negosyo, pandudugas to. Yung gumawa ka ng ganyan, na gayang-gaya yung logo, Yankees. Di ba, ginagaya mo lang naman yan eh. Pinapalta mo lang ng tambay. Kung isa kang tunay na negosyante, dapat meron kang tinatawag na respeto. Kasi papaano kung sa'yo gawin yan? Papaano kung gumawa ako ng cup ko na hindi tambay? Let's say, Tambi ang nakasulat, mga boss. Tambi. Kulang ng A. Tapos ginaya ko lahat yung ginagawa mo. Ginaya ko lahat yung pinoproduce mo. Di ba kakasuhan mo ko? Pasalamat ka, hindi pa to nakakaabot sa kanila. Kasi yari ka talaga, ubus ka dito, boss. NBA team, tambay NBA team ni Pio. Man, gayang-gaya. Yan yung problema ko. Wala akong problema kung tumaas yung presyo niyan. Yan yung problema ko kasi nanggagaya ka, Pio. Tangina, sinong tangang collector ang bibili niyan? Ha? Naalala ko na to eh. Naging issue na rin to eh. Ginaya nila yung Stussy. Bigla ko na lang na-recall nung napanood ko yung video ni Makagago. Akala ko naman tinigilan na ni Pio yung panggagaya. Tinuloy-tuloy pa rin pala hanggang ngayon. Ano ba to? Gantong style? Bootleg ba to? Kasi agad sabihin natin bootleg yan. Bootleg style yan eh. Ano ka ba? Wala ka ba? Wala ka bang alam sa street? Usong-uso yan sa street yung mga bootleg design. Oo na, sige. Bootleg. Yan yung reasoning mo. Yung bootleg, illegal po yon. Paglalagay ng anime character sa damit, tapos lalagay ng brand name mo, illegal po yon. Paglagay ng mukha ng artist, rapper sa damit, tapos lalagay ng brand,
illegal po yon. Pwede ka pa rin makasuhan dahil sa bootleg or yung panggagaya, okay? Isa siguro to sa dahilan no? Kaya yung mga Pilipino hindi magaling sa branding, kaya yung mga brand natin hindi nakakalabas ng bansa natin. Sa last video ko, pinag-usapan natin dun kung okay lang ba na manggaya sa paggagawa ng content. Sa content creation, okay lang manggaya, walang problema dyan. Ang bawal lang, mangnakaw, okay? Mangnakaw ng video, nakawin yung idea, yung English itatagalog. okay lang namang gaya sa content creation. Pero pagdating dito sa branding, sa design, bawal manggaya. Okay? Delikado po yan. Pwede ka makasuhan. Yung tambay cups ni Pio Balbuena. Sa mga hindi nakakaalam on how tambay palduhan works, ganito lang siya kasimple. May tindang sombrero si Pio Balbuena. Nai-score rin sa kanya ng mga distributors sa halagang 1,000 pesos. From distributors na naka-score kay Pio Balbuena ng sombrero sa halagang 1,000 pesos, yung mga distributor, ibebenta nila yung sombrero sa mga resellers sa halagang 1,300 pesos. Sa madaling sabi, originally, yung sombrero, 1,000 pesos lang. Tapos yung distributor, tutubuan ng 300 pesos, kita sila ng 300 pesos. Yung reseller na bumili sa distributor ng 1,300 Oo na, sige na. Wala akong problema sa issue na yan kung mahal man yung sombrero. Ang issue ko, ginagaya yan niya yung mga design ng mga sikat na brand. Pinanood ko at tinapos ko yung video ni Ato. At never niyang tinouch yung issue na yung design na mga cup ni Pio ay gaya-gaya lang. Never niyang pinasok yung argument na yon. Kaya nagtaka ako, pinagtatanggol niya sa Pio na mahal niya yung mga sombrero. Mura niya lang binenta yun. Mura lang binenta ng Pio yung sombrero niya. Sige, mahal na kung 1,000 pero yung mga reseller na yung nagbebenta ng tig 25,000. Wala, labas na si Pio doon. So, nagtataka ko, pinagtatanggol ni Ato. Tapos nakita ko yung sombrero niya. Medyo na-curious ako. Yung design ng sombrero ni Ato, parang familiar eh. Parang may kamukha eh. Hawig siya ng konti dito. Although, hindi naman sila magkamukha talaga, no? Pero, parang ito talaga naisip ko. Ito yung nai-imagine ko sa utak ko. Itong Bass Pro na to. At dahil dyan, tinignan ko yung mga produkto ni Ato at ito yung nakita ko. Gaya-gaya rin pala siya. Kaya niya pala pinagtatanggol si Pio. Dahil ganun din yung diskarte niya. Ginagaya niya rin yung mga sikat na design. Kagaya nito, yung brand name niya nilagay lang dun sa design ng Marlboro. So, astig na yan. Ikaw na ba yung original? Sa'yo na ba yan, ha? Tang-inang yan. Papasuotin mo yung mga kapwa mo Pilipino na ganito. Tapos sabi mo, proud Pinoy. Paano ka magiging proud? Ha? Nanggagaya ka lang, nang aagaw ka ng design, nang nanakaw ka ng design. Ano, sa'yo na ba yan? Inaangkin mo na ba yung ganyang design? Nagkaroon ba kayo ng kasunduan ni Marlboro? Alam mo, kung magkaroon kayo ng collaboration or aayahan mo makipag-collab si Marlboro sa'yo, sobrang laking pera yung babayaran mo. At hindi basta-basta papayag si Marlboro na makipag-collab sa'yo, lalo na kung lalagyan mo ng word na pangit, yung brand, yung hindi siya papayag na idikit yung brand nila sa brand name mo. Kasi nga, ang brand name mo, pangit. Ano, magiging pangit na rin yung Marlboro. Ha? Yung Marlboro para sa mga pangit. So, yung mga pogi at magagandang tao ay hindi nagagamit ng Marlboro kasi nga yung brand na Marlboro ay para sa mga pangit. Ganon kasi mangyayari. Madudungisan yung brand ng Marlboro ng dahil sa brand name mo. Kaya wag kang magtaka kung bigla ka nalang kasuhan ng Marlboro dahil sa ginagawa mo. Pero alam mo, maraming piracy na nangyayari, panggagaya, yung pagnanakaw, pero hindi sila nakakasuhan. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga ibang brand na as in magandang brand, hindi naman masyadong naapektuhan yung income nila, yung negosyo nila. Siguro kakasuhan ka niyan kung sakaling maapektuhan talaga yung branding nila. At hindi ibig sabihin na hindi ka nila kinakasuhan, tama yung ginagawa mo, okay? Gusto ko lang sabihin na mali yung ginagawa mo. At eventually, baka bigla kang makasuhan. At isa pa isipin mo ha, pagdating ng araw, magiging proud ka ba na nagkaroon ka ng ganyan design na gaya-gaya lang? Kasi kung ako yung tatanungin, hindi ako magiging proud. Tingnan pa natin yung ibang design niya na may kamukha. I mean, may ginaya. Simulan natin dito. Ayan. Kamusta naman yan, Ato? Ha? Kaya pala pinagtatanggol mo sa Pio kasi pareho kayo. Ito pa, isa pa. Ganun din. Wala man lang binago. Ano sasabihin mo dyan? Parody? Mashup? Wala kang binago doon sa logo eh. Kahit sabihin nyo po na mashup or parody yung design,
pwede ka pa rin makasuhan. Hindi yan yung reason para hindi ka makasuhan, okay? Illegal pa rin yung ginawa mo. Ato. Ito pa, isa pa, ganun din. Gayang-gaya. Alam mo, kapag naglagay ka ng anime character o kaya cartoon character sa damit mo, tapos lalagay mo ng brand mo, tapos ayan, inaangkin mong brand mo yan, ano pa rin yan, illegal pa rin yan. Kung i-reason out mo naman na pag pumunta ka ng department store, ang daming mga damit doon na binebenta na may mga anime character, cartoon character, mga superhero character, yung mga logo nila nandun sa Marvel o kaya DC, makikita mo nandun. Anytime pwede silang makasuhan, pero alam mo kung bakit hindi sila kinakasuhan? Kasi aksaya ng oras as long as na wala naman silang, hindi nila naapektuhan yung mismong negosyo, yung may-ari ng brand, na may-ari ng design, hinahayaan lang nila. Pero anytime pwede silang makasuhan. So ano ibig sabihin nun? Tama, mali? Mali, syempre. Kaya nga makakasuhan kasi mali. At malaki ang chance na kapag nakasuhan sila na copyright, malaking chance na matatalo talaga sila doon. So kapag natalo sila, so papatanggal nila lahat ng mga design na ganyan, o kaya magbabayad pa sila. Ako bilang nangangarap din na magkaroon ng brand or magkaroon ng clothing brand, never kong pinangarap na manggaya or mangopya ng design sa iba. Lagi kong tinatarget original. Okay? Ayokong manggaya. Ayoko na may makagaya. Kahit aksidente may kagaya pala ako. Ayoko. Siguro itong si Pio, si Ato, wala silang malaking pangarap, no? Ang gusto lang nila pumera. Yun lang yung nasa isip nila. Hindi nila nakikita yung dulo ng tunnel, yung liwanag na mas malaki yung pera kapag puro original yung design nila. Tingnan mo High Minds. Kung titingnan ko, parang wala akong nakikita mga ginagaya sila. Parang yung mga design nila, puro original. Kung may magaya man sila, hindi ko alam Sabihan niya ako kung nanggagaya din sa High Minds. Pero para sa akin, sa mga design na nakikita ko, wala silang ginagaya. At yun lang. Yung ibang design nila, unang tingin mo pa lang, alam mong may pinagayahan na Please, sa mga gumagawa ng brand, mga startup pa lang, yung mga nakikilala na, maging original naman kayo. Pilitin yung maging original. Huwag yung nanggagaya. Ano, yan yung natutunan nyo sa school? Mangopya? Manggaya? Maraming taong iniidolo din kayo, no? So, kung nakikita nila na ganyan yung ginagawa nyo, nandadaya, nanggagaya, nangopya, nang nanakaw ng design, malaki yung chance na gayahin din nila yung diskarte nyo nananggagaya, nanakaw ng design. At napanood ko nga pala yung video ni Nico David na gumagawa rin siya ng commentary tungkol kay Pio Balbuena. Yung cup na yon, hindi na siya nagkakaroon na siya ng artificial scarcity. So ayun, nagmamahal siya. Gets? Ganun yung idea nun. Hindi ko na ipapakita ng kompleto yung mga video niya. 3 video ate nagawa niya. Never niyang pinagtanggol yung mga kopyang design ni Pio. Okay? Again, wala akong problema kung mag-overprice man yung mga tambay cup pagdating sa reseller. Wala akong problema kung mag-overprice yan na low quality naman yung tambay cup. Wala akong problema dyan. Ang nakakagago lang kasi, nakaw yung design tapos proud na proud pa sila. Nakakahiya Tapos itong si Nico David, palibasa kaibigan niya, hindi niya man lang mamura-mura. Malakas magmura din to Gago din to pagkaibigan niya, tropa niya, hindi niya binabastos. Pero pag ibang tao, hindi niya kakilala, binabastos niya, ginagago niya. Mas gago pa to kay makagago. Hindi niyo lang pansin. Bias na bias si gago. Huwag niyo lang panoorin yung video na puro oo lang man ang sinasabi na ito. Kung gusto nyo masayang yung oras nyo, panoorin nyo sa Nico David. Basta takot na takot siyang pasukin yung argument na yung design ni Pio ay gaya lang ng nanakaw, ng gagaya ng design. So yun lang sa video ito. Peace out. Ay wait lang. Habang ina-edit ko tong video ito, nag-upload pala si Nico David ng 2 video. May bagong 2 video siyang in-upload na tungkol dito sa issue ng cup ng tambay. Doon sa isang video niya, pareho kami ng opinion na sinasabi ko nga na dapat kapag gagawa ka ng brand name, mga design, dapat original. Pareho kami ng opinion ni Nico David na dapat original yung ginagawa ni Pio. Gumawa na lang kayo ng something na original sa inyo, na walang katulad at unique, 'di ba? Para masabi, kasi yun naman yung point nitong content creation na to to create something unique and it stands out. Pareho kami ng opinion ni Nico David dito. At sa video niyan, in-explain niya rin na hindi rin basta-basta makakasuhan si Pio Balbuena sa ginawa niya. Agreed din naman ako sa sinabi niya. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina na yung mga damit nga doon sa SM Department Store, di ba?
mga Marvel, mga DC, mga cartoon character, mga anime, hindi sila nakakasuhan. Pero pagdating dun sa sunod na upload ni Nico David, parang nakalimutan niya na yung mga design ng Tambay Cap ay gaya-gaya lang. As of this writing, ang presyo na po ay tumataginting na 300,000 pieces. Alam mo, again, kung tumas man ng 300k yung presyo ng cap, wala akong problema dyan, okay? Sila lang naman yung bumibili niyan eh. Kato nga pala, in-explain din ni Nico David dyan sa video yan na yung supply kasi ng cap is limited lang. Kaya nagkakaroon ng ganyang presyo. Tumataas yung value kasi limited lang. Pero alam mo ba, si Supreme, ganun din yung ginagawa niya. Nililimitahan niya lang din yung supply. Kaya nga yung mga loyal follower ni Supreme, pumipila pa talaga dun sa tindahan niya para lang makabili ng original. Dahil alam nilang yung mga darating na stocks ay limited lang. Madali lang naman kopyahin yung logo ng Supreme, tapos magpiprint ka lang sa t-shirt, tapos ibenta mo. Bakit hindi ko pwedeng gawin yon? Ha? Dahil po yan sa yung logo at design ng Supreme ay nakapatent. Okay? Nakapatent na yan, naka-trademark pa yan. Okay? Kaya yung word na Supreme, hindi mo rin pwede basta-basta gagamitin at itatatak sa damit, sapatos, o kaya sa bag. Hindi mo pwedeng gamitin yan. Pati yung logo, yung kulay, kasi nga nakapatent, saka naka-trademark po yan. Ngayon ang tanong, yung tambay ba na word ay naka-trademark sa pangalan sa business ni Pio? O hindi? May patent ba yang tambay? Ha? Kaya nga natawa si Makagago nung nalaman niyang 100k na yung presyo nung Tambay Cap. Meron akong mensahe para kay Pio at sa mga reseller niya. Pag napatunayan nyo sa akin na lahat ng binebenta nyong cap ay original concept, original ang logo, original ang lahat, at naka-trademark ang Tambay Cap, ako na po, bibiling ko lahat. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun ay kung mapapatunayan nyo na original kayo. Alam ko i-rebat ni Pio dito. Sabi niya, wala na akong pakialam dyan. Wala na akong kinalaman dyan kung nagtaas ng presyo ng 100k or 300k yan. Reseller yung nagbebenta ng 100k to 300k, hindi ako. Mura ko lang binenta yan, okay? Sila yung nagbenta ng mahal. At yan ang problema na hindi mo naiisip, Pio Balbuena. Hindi mo inaalagaan yung mga followers mo, lalo na yung mga loyal na reseller mo. Alam mo kung bakit? Kasi ganito, maraming Pilipino na magaling mangopya at magbenta ng fake. Ngayon, tuturuan kita kung paano yumaman. 100k, 300k, easy lang yan guys. Ngayon kung alam mo kung saan nagpapagawa si Pio Balbuena ng mga Tambay Cap, puntahan mo yon. Ngayon kausapin mo sila, tanungin mo kung may kontrata ba sila ni Pio Balbuena na bawal sila mag-produce or mag-manufacture ng Tambay Cap para sa ibang tao. Ngayon kapag wala silang kontrata, edi magpagawa ka dun sa kanila, bayaran mo. Ngayon kung may kontrata naman sila na bawal silang gumawa ng Tambay Cap para sa ibang tao, maghanap ka ng ibang kayang gumawa ng Tambay Cap, kayahin, kopyahin, as in magkamukha. Panigurado makakahanap ka na kayang kopyahin yung design at sombrero ni Pio Balbuena. Ngayon kung nagawa mo ng ma-duplicate or ma-replicate yung Tambay Cap ni Pio Balbuena, yung pirma naman yung problema mo. Yung Tambay Cap na walang pirma, siguro mabebenta mo yun ng mura. Kapag may pirma naman, siguro mabebenta mo yun ng mas mahal. Ngayon may mga taong kayang mangopya ng pirma ng ibang tao. Yun nga lang, syempre illegal yon. Medyo mahihirapan kang hanapin yung taong yon. Malay mo yung kapitbahay mo may talent pala sa pangongopya ng pirma ng ibang tao, di ba? Tsaka sa pagkakalam ko, hindi lahat ng Tambay Cap may pirma. May nakikita ko sa Facebook na mga binibentang Tambay Cap na walang pirma eh. Ngayon, kapag na-duplicate yan ng ibang tao at nakapag-produce sila ng sobrang dami at binenta dyan sa Baclaran, Divisoria, sa mga side street, bababa ang value ng Tambay Cap. So ang tanong, kaya bang pigilan or kasuhan ni Pio Balbuena yung mga nagduduplicate ng Tambay Cap? Hindi.
wala siyang magagawa, wala siyang karapatan. Kasi lahat ng mga design niya, gaya-gaya lang din, knockout design. Imagine, binili mo ng 300k, tapos after 1 year, 2 years, biglang naglabasan yung mga taong magagaling mangopya ng Tambay Cup. Sayang lang yung 300k mo. At kasalanan to ni Pio Balbuena kasi hindi niya napa-trademark at napa-patent yung design, at hindi niya kayang ipa-trademark yan, at hindi niya rin kayang ipa-patent yung design kasi hindi naman talaga kanya yan. Yun lang sa video ito. Peace out.